May video nga na nag-viral na naman sa Hong Kong na makikita isang babae nagnakaw ng gintong alahas sa isang pawn shop. At ang babae na makikita nyo sa video ayon sa mga OFW sa Hong Kong at mga nag-share ng video na taga Hong Kong, siya ay isang kababae nating OFW. Meaning isa siyang Pilipina. At dahil nga sa pangyayaring yan, naglabas ng post ang may-ari mismo ng pawn shop na magbibigay sila ng reward kung sino man ang makapagtuturo o makakapagbigay ng impormasyon para mahuli ang nasabing babaeng nasa video. At yun na nga guys, nahuli ito at hawak na ngayon ng pulisya. Nangyari ang pagnanakaw noong August 30, 2025. Kaya yun, madami dito. Tingnan na, check natin. Pero M ko dapat yung nasa Ito, ano to? M yan talaga? Parehas. M, magdadali. Kasi pangalan niya. This is the view that Oh, okay. pick up by this date. Oh, 11. What is that? 11? Sino may dapat yung sinulit? Sige na. Humingi na kayo. Yeah, side stop, that's it. How's your feel? Wow, lucky. No need add or remove. Ha? No need add or remove. Ano kaya? Yung mag-add ka or Or later, come back to add or remove, also okay. Mag-add or ano. Pero parang okay ah. I think it's okay. Okay ah. Yeah, okay then I make it. Kaya yun, madami dito. Tingnan na, check natin. Pero M ko dapat yung nasa Ito, ano to? M yan talaga? Parehas. M, magdadali. Kasi pangalan niya. This is the view that Oh, okay. pick up by this date. Oh, 11. What is that? 11? Sino may dapat yung sinulit? Sige na. Humingi na kayo. Kaya yun, madami dito. Tingnan na, check natin. Pero M ko dapat yung nasa Ito, ano to? M yan talaga? Parehas. M, magdadali. Kasi pangalan niya. This is the view that Oh, pick okay. up by this date. Oh, 11. What is that? 11? Sino may dapat yung sinulit? Sige na. Humingi na kayo. Yeah, side stop, that's it. How's your feel? Wow, lucky. No need add or remove. May update naman dito ang isang OFW vlogger na dating taga Hong Kong na plano sana ng management ng pawn shop na iatras or bawiin ang kaso laban kay kabayan. Ngunit ayon sa pulisya or dahil hawak na ito ng pulisya sa Hong Kong, ay hindi na pwede iatras or hindi na pwedeng bawiin ang kaso dahil iba ang umiiral na batas sa Hong Kong. Hello sa lahat mga kabayan at ito bigyan ko lang po kayo ng update doon sa isang kababayan natin na kumuha ng alahas sa isang jewelry shop dyan sa Hong Kong. Kung natatandaan nyo, ang sabi ko sa inyo noon ay yung update natin ay pumunta po si ma'am doon sa presinto para iatras sana yung kaso kay kabayan. Dahil alam nyo na mabait yung may-ari ng jewelry shop, pero ito po ang sistema, ang nangyari. Since na hawak na raw po ng pulis itong si kabayan at kahit pa iatras ni ma'am yung case laban sa kanya ay hindi na po pumayag ang pulis dahil po hawak na nila si kabayan at may ebidensya po silang nakuha kay kabayan na nasa kanya po yung jewelry. So kumbaga ang nangyari, kahit pa iatras ni ma'am yung kaso ay itutuloy pa rin po ng mga pulis yung kaso laban kay kabayan. So yun po, yun nga sinasabi ko, hanggat may ebidensya na nakuha sa'yo at talagang nagnakaw ka, kahit pa iatras o kahit mabait pa yung
nagkaso sa'yo at iaatras at hawak ka na ng pulis, ay hindi na po iyon nila iaatras, kundi pulis na po ang kusang magkakaso sa'yo. So yun, so sabi po nung may-ari na wala na silang magagawa sapagkat hawak na po ng pulis at pulis na po ang maghahandle ng kaso ni kabayan. So yung mga kababayan ho dyan na talagang ganyan po yung ginagawa, may balak na magnakaw o kung mandurukot, wag nyo na po ninyong subukan. Iba po ang batas ng Hong Kong at batas dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, kung sakali man na gustong i-atras yung kaso laban sa'yo, I think pwede yon at magbabayad ka, di ba? Pero sa Hong Kong, kapag hawak ka na raw po ng pulis at talagang may ebidensya laban sa'yo, pulis na po mismo ang magkakaso sa'yo at wala na pong magagawa yung nag-file ng case sa'yo. Kaya ingat-ingat lang mga kababayan ha, iba ang batas po sa ibang bansa. Kaya, hay nako. At dahil nga sa pangyayaring ito ay sira na naman ang imahe ng mga Pilipino sa Hong Kong. Dahil noon pa man ay nangyayari na ang mga kaso ng mga nakawan na involve ang mga Pilipino. Ang Vice Consul ng Philippine Consulate dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga, Vice Consul Soriano, si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendijo. Sir, live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan sa buong bansa. Live po tayo. Magandang umaga po sa inyo. Sir Erwin, good morning po. Naririnig niyo po ba ako? Ay, loud and clear po. Kasama ko po si Aljo Yes po, Bendijo, sir. ang aking pong partner, si Bay Aljo. Sir, kasama ko rin. Hi sir, good morning din Morning po, Vice Consul. George Soriano po from Hong Kong PCG po. Yes, sir. Sir, ano ba itong kahiya-hiya na naman? Bagamat ito ay last year na nangyari, pero nakakahiya ho ito sa imahe ng mga Pilipino ngayon na kung todo alahas, relo, pagpasok mo, susundan-sundan ka ng mga security guard o ng mga civilian na security guard sa mga mall dahil nga sa nangyaring ito. Gaano ba karami itong mga nahuli na ito, Vice Consul Soriano? Siguro sir, para po may context lang tayo, hindi naman siya ganoon karami. No? Opo. Yung 2023 po kasi, meron po kaming 11 na cases, shoplifting of Filipino tourists. Opo. This is versus na 16 cases of Filipino tourists arrested for and convicted for shoplifting. So kung titingnan nyo po sa buong picture na 1 million, I could confidently say po na these are isolated cases only, but there's a notable increase from 2023 to 2024. And from the consulate perspective po, I think one is too many na po, parang gano'n. Kaya lang po kami nag-advisory. Opo, nakakahiya din naman kasi dito Vice Consul Soriano kasi ang kawawa dito yung imahe ng ilang milyong Pilipino, yung ilang libong Pilipino na magbabakasyon dyan, baka mabansagan na shoplifter. Isa pa rin kawawa dyan, yung mga OFW natin, yung mga DH natin na pupunta sa mall dahil may sweldo, bibili. Parang may duda kaagad, pinagpanghihinalaan. Di po ba? Yun po yung worried lang, wino-worry namin ni Bay Aljo. Sir George. Yes po, Sir Erwin, no? So that's why we issued the advisory so that we always remind them na we have to abide by host country laws din po, no? Or host territory laws such as Hong Kong. Pero just to clarify din po yung aming advisory, yung 12% increase po ay across all nationalities. So the Hong Kong government is very objective naman po na hindi lang tayo. It's an overall increase. It's just unfortunate po na may mga na-implicate nga pong Pilipino. And because we want to maintain the integrity and the good recognition of Filipinos in Hong Kong, so sana po kahit isa man lang, wag na sana pong mangyari. Ano pong ninakaw, sir? Ano ba mga ninakaw nito mga kawatan na ito? Sir, ranging po from, ang common po kasi dito, sir, merchandise lang po from Disneyland. Pumunta pa na Disneyland ko. Kaya pala, pagpunta ko nung nakaraan sa Disneyland, ano nangyari? Tingin yung tindero. Baka... kung ano ginagawa ko, tinitignan ko yung... Siguro, sir, Opo, in context lang po, kasi meron pong atang
false notion na dahil walang security guards po sa theme park, akala nila walang CCTV. So tingin nila na they can Ano bang kinuha? Si Mickey Mouse o si Kuan? Donald Duck? Hindi, yung tinitignan ko kitchen ni Donald Duck. Keychain. O Donald Duck. Hawak-hawak ko. Oh. Siyempre, bibilhin ko na. Oo. Pupunta ako, bibili ako ng t-shirt. Tapos sasama na tingin sa'yo. Sinusundan ko, may nakita ko Sasama sa na tingin. labis, may sumusunod-sunod sa akin. Ay, sus, Pagkatapos mamaya-maya, talagang tinitingnan niya sinunod na ka. kung may yung kamay ko na mahawak. Baka binulsa ko na. Nilapag ko na lang. Yan ang nakakahiya dyan, Sus Mario. Erwin, ganun nga. Sir, po. sabi niyo So, na yun, convict. pero across all nationalities po ito. Ano po nga nationality parusa naman dito, po. sir? Ito mga na-convict, nakulong ba ito mga ito? Some of them po, they served a few days of sentence, iba a month. Iba-iba po kasi depende sa amount. Some were just convicted and charged with a fine. So nakalaya naman po sila after paying a fine. Alam mo, kung makausap Depende po ko lang kasi ito sa amount ng ninakaw, sir. Itong Hong Kong government, makausap ko ito, sabi ko, latiguhin itong mga hinayupak na ito. Kung saan sila nagnakaw, kung sa Hong Kong Disneyland, latiguhin Mga doon sa souvenir pa. Hong Kong Disneyland. souvenir. Kahiya-hiya. Sus, hindi, ang kawawa dito, Sir George, baka naman, matagurian pati mga OFW natin, mga DH, yung mga amo nila, dahil majajaryo ito, ilang Pilipino sa Flipter. Pag nawalan yung bahay, kawawa yung DH natin. Yun ang kinakabahan ako. Hindi naman po. Very I could say for certain po na very objective po ang Hong Kong government. No? And even their media is very objective din naman in reporting. So when they reported yung shoplifting incidents, they try to stay away from mentioning nationality. So paano po mangyari sa kanila? Ban na rin ba silang makabalik dyan sa Hong Kong? O dapat lang. Yes po. Opo. Ay, salamat. Ganun nga po yung mangyayari. Dahil lang kay They will be deported po. Yes po. Anyway, Sir They will be George. deported and Opo. di na po sila pwede. Nako, na-deport mabuti lang. pa, nakakaya. Pero sa Macau, pwede na naman itong mga kawatan na ito. sa Hong Kong lang. For certain po how will treat kanilang criminal records. Meron din po ba tayong consulate sa Macau, Sir George? Yes po, meron po tayong sariling konsulado sa Macau po. Alright. Visa-free ang Macau, di ba? Tama ba? Visa-free. Okay. Yes po, for 14 days po, visa-free for Philippines. Okay, sige. Sir George Mariano Soriano ng Vice Consul ng Philippine Consulate sa Hong Kong. Maraming salamat, sir.